Pag-atake ng Paris Saint-Germain laban sa Real Madrid 4-0 at salamat. Sa totoo lang, sa ikalawang kalahati bumagal ang Paris Saint-Germain. Hindi na sila naghangad pa ng dagdag at parang huminto na ang laro. Ang massacre na pwedeng mangyari sa Real Madrid. At ito ay isang lubos na kahiya-hiyang paraan ng pagkatalo para sa Real Madrid. Kahit maging kampeon ng Europa ang Paris Saint-Germain, ang 4-0 ay nakakahiya pa ring paraan ng pag-alis sa Mundial. Vinicius Bellingham. Sa pangkalahatan, pumalpak ang mga bituin ng Real Madrid. Yung ika-4 na gol ay parang galing sa futsal, parang biro lang na gol. At ako ay may tanong. At gusto kong malaman kung lahat ng napanalunan ni Xavi Alonso sa 5 laban na ito sa Club World Cup ay nawala niya ngayong araw. Pwede bang mawala lahat kahit nanalo ka sa 5 laro bago ito? Posible, tingnan natin ang susunod. Para sa'yo, ang Paris Saint-Germain, tama? O parang natatandaan kong may nagulat ng sinabi ko yun. O siya, katatapos lang nating mapanood ang laro. Ibigay ang resibo, pakinggan, ilagay kasama ang customer information form, address at iba pa. Hindi. Hindi kasi ganito. Sa tingin ko naman, hindi ako nagsasabi ng kalokohan, pero siguro may nag-isip ng kalokohan yun. O sige, wala na, 4 kalaban, wala. Pero sino? Pangalan at apelido? Ikaw ba mismo, particular? Halimbawa, ikaw, Ikaw Santi Cañizares o ikaw Santi. Anda Cañete. Hanggang ngayon, ayos lang. Pero ngayon ay sakuna. Kasi ngayon, parang isa sa pinakamalalang araw ni Ancelotti at hindi ko sinasabi ito, inuulit ko, bilang kritisismo kay Ancelotti. Lumabas lahat ng mga problema. Isa itong koponan na hindi marunong mag-press, na physical ay hindi kaya at tactical ay mali ang pwesto. Ang edukasyon sa loob ng field, ang 4-3. Ibig sabihin, Naalala ko. may mga araw na sobrang sama ng laro ng Madrid ngayong season. Parang walang naglalaro ng maayos, pati si Vinicius at Mbappe, hindi sila tulad dati. Binanggit mo na sana hindi yun ang huling laro ng Sevilla nung nakaraang season. Sigurado ba ako na si Florentino? Sa mga pahayag niya sa DAZN nung unang araw, sinabi niya na para sa Madrid, ito ang unang laro ng susunod na season. Oo. Oh, tama, sinabi niya yon. Si Florentino, nagsimula na ang season dahil nandyan na si Xavi Alonso. Bagong torneo na ito. Ngayon, ano na ang sasabihin nila? Tingnan natin, ano na ang sasabihin nila ngayon, di ba? Nagsisimula na ba ang bagong taon? Sabi nga ni Florentino Perez, oo, narinig ko rin. Puno tayo ng pag-asa para sa bagong taon at season. At pagkatapos, bukod pa sa tungkol sa mga sentral, grabe. Kung pwede mag-gol ka sa Lilal o Pachuca, may oras ka pa. Pero kung dalawa sa kampeon ng Europa, 4 agad ang isusukli nila. Sa tingin ko si Xabi Alonso ngayon ay nagkasala sa sinasabi ni Lama at nakikita rin nating lahat na ganun nga. Nagkasala siya sa pagiging hindi masyadong namamagitan. Para sa akin, kaunti lang ang adjustments niya pero may time pa para mapaliwanag. Sige, Lama at kayong lahat, sinabi ninyong siya ay namamagitan para sa ikabubuti, hindi sa masama. At ngayon, pero sa totoo lang, ang halos tanging ginawa lang niya ay ilagay si Gonzalo sa kanan. Pero yung 4-4-2, hindi. Hindi makalapit ang Madrid sa Paris Saint-Germain. Kontrolado ng Paris Saint-Germain ang bola. Paano na pagkatapos ng World Cup? May dalawa akong malaking tanong na matagal na nating pinag-uusapan. Starter ba siya o buong programa? Si Ceballos at Rodrigo, naiirita ka ba? Hindi, ako hindi naman. Naiirita. Oh, sinabi kong headline at sinasabi ko, Na magiging isang buong programa ito. Inay. Oh, grabe, kumusta na sila sa laban, pare? Kumusta na sila sa Copa, hindi ba? Oh, ang saya ng paligid, ang saya ng trabaho dito, ano? Ang saya sa grupo ni Monica Cañete at ngayon kasama na si Manolo at Paco. Grabe, ano? Mag-ingat kayo at mainit-init ang usapan, ano? Ito, kumusta na? Kumusta na ito? May makakapagpaliwanag ba sa akin? Pakiusap? Hindi. Pare, ayos lang tol. Nagbigay siya ng headline. Magkaayos na tayo. Sasama ako kay... Ililigtas ko si Xabi Alonso ngayong gabi. At ngayon, magtatanong ako ng dalawa. Ang problema ba ng Madrid ay dahil sa coach o ang problema ng Madrid ay dahil sa mga manlalaro? Uy, ito na yata ang pinakamalupit na banat na binitiwan ni Manolo Lama, ha? Ito ang pinakamalupit na banat. Ibig sabihin, problema ba na parang wala nang pakialam ang mga manlalaro sa lahat ng nangyayari ngayon? Sa huli, sa maikling panahon ni Xabi Alonso, mahirap talaga, ha? Ako mismo, sinabi ko yan kamakailan. Alam mo, natatawa ako kasi syempre, taga Barcelona ako at gusto ko talagang matalo lagi ang Madrid. Naintindihan ko, kailangan lang bigyan ng panahon. Totoo naman. Kay Vinicius, nasabi nilang pipressurein ni Gonzales Alonso. Ginawa ba niya tulad ng dati? Oo. Nakita natin si Bellingham na tumatakbo pataas pababa. Pero mukhang malas siya ngayon. Nakita natin ang mga sentral na nagkakamali na hindi ka pani-paniwala para sa malaking koponan gaya ng Madrid. Nakita natin ang isang koponan tulad ng Madrid na sa opensa unang beses lang nakatira sa goal sa ika-87. Nakita natin ang 5 manlalaro ng Madrid, Vinicius, Gonzalo, Mbappe, Arda at Bellingham na sa tingin ko kalahating bola lang ang nabawi sa kanilang 5. Imposibleng makabawi ng bola kung 5 lang kayo. At malinaw na kahit pangit ang laro ng Madrid kaya pa rin nilang talunin ang Pachuca, Hals, Kakaulat, Clesa Ferrol at kahit sino pa.
Pero kapag kalaban nila ang mga liga teams, hindi pa handa ang Madrid. Inuulit ko, hindi ko iniisip na ang nangyari ngayon ay Ano, mahaba yung headline binababa mo pero sa'yo. Grabe dito. Oy, 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 nagkakagulo na sa lahat ng sulok. Oy, gabi ng mahahabang kutsilyo pero matutulis ang mga kutsilyo ha. Mag-ingat ka ha. Galing sa ahensya F yung akin, may headline, antetitulo at buod. Wala na akong kailangang sabihin pa. Kailangan din nating sabihin na ang Madrid. Pero ito ba ay headline? Ito ba ay headline o sagot? Kasi tingnan natin, pwede ba ninyo akong pakinggan? Headline. Sige na, Monica Marcante, pati si Cañizares. Kailangan nating sabihin na ang Real Madrid ay may dalawang sandali ni Xabi Alonso. Sa tingin ko, 3 linggo pa lang si Xabi Alonso sa Madrid, samantalang 2 taon na si Luis Enrique sa Paris Saint-Germain. At kung hinusgahan natin ang Paris Saint-Germain nung 1 minuto pa lang si Luis Enrique, malamang hindi natin pinag-uusapan ng pareho ngayon. Oh, ang tapon. Ngayon ay parang binabaliwala na lahat ng magagandang nagawa ni Xabi. Alonso, hindi sandali lang. Hindi ito tungkol sa pagbaliwala ng lahat ng nagawa niya. Si Xabi Alonso, ang pinag-uusapan dito ay ang mga desisyong ginawa niya ngayon. Si Xabi Alonso, Oo, pero ang punto, gumawa siya ng mga desisyon base sa kung anong meron siya ngayon, si Xabi Alonso. Hindi pwedeng maging ganun, masyado tayong mapanghusga. Kung magkamali si Xabi Alonso laban sa Paris Saint-Germain, hindi ibig sabihin na kailangan nang tanggalin si Xabi Alonso o na hindi siya magiging magaling na coach sa Real Madrid. Karaniwan ang estilo ni Alonso. Kapag sa 8 minuto ay may 2 sablay ang depensa at ang kalaban ay nagiging 2 kalaban. At nakakalimutan natin na sa unang minuto pa lang, 2 beses nang tinangka at nailigtas ni Courtois at sa 30 minuto ay magiging 3 kalaban na. Kung susuriin natin ngayon sa taktikal na paraan ang estratehiya ni Alonso, sa tingin ko hindi yun magiging makatarungan. Pero malinaw naman sa paghahati ng mga responsibilidad, malaki ang pananagutan ni Alonso ngayon. Si Alonso ang nagpasok sa mga manlalaro. Siya. Ang nag-line up ay iyon din mismo ang kinikritika natin kay Ancelotti tungkol sa kanyang estilo. O ikaw mismo ang nagsabi, pwede bang sabihin na baka ngayong araw ay sa taktika Hindi naging maganda ang ginawa ni Alonso? Sige, kung ganun. Ako, sasagutin kita para sa akin sakuna ang headline. Ibig sabihin kung gusto mo, Pangalawang headline, hoy ang mga tagahanga ng Madrid at ako ay ibebenta ang 3 kapat ng buong team, kung minsan pati buong team na nakikita. ang nakita natin tungkol sa laban. Nung nakaraang taon sa ilang mga laro, Ganun din at sa iba hindi dahil iniisip ko na problema yon sa praktikal na plano ng coach. yung gulo na ginawa ni na Asensio at Rudiger ay may paraan pa para subukang itama sa 80 ilang minuto para mapanatili ang diskarte. Uulitin ko, nakakaawa talaga ang Real Madrid sa unang bahagi. Malayo pa rin talaga ang agwat sa Paris Alerman. Akala natin lumiit na, buti na lang kahit papaano nabawasan. Dahil kung nangyari ang laban na ito mga 1 buwan at kalahati na ang nakalipas, hindi ko alam kung mas maganda o mas masama pa ang kalalabasan. Pero sa totoo lang, ang Madrid ngayon ay halos mas masama pa kaysa sa Madrid nung 1 buwan at kalahati na ang nakalipas. Oo, totoo yan. Totoo yan, sabi ng marami. Kay Xabi Alonso daw may positibong senyales na lumalabas. Pero ano nga ba ang positibong senyales? Anong positibong senyales? Hindi alam ng Madrid kung ano ang gagawin, kung mag-press ba sila o hindi. At kung ang ideya at filosofiya ni Xabi Alonso ay mag-press mo sila, tingnan mo ang laro ni Vinicius, tingnan mo ang laro ni Mbappe. Ayaw talaga nilang mag-press, lalo na sa mga bata, at hindi rin naman kailangan ito. Makikita mo sa libu-libong video, hindi talaga sila nagpe-press o mali ang gawa. Sa tingin ko ngayong taon, mag-e-enjoy tayo ng sobra.